kinagisnan. Ngunit kung kayo ang aking tatanungin, ano nga ba ang tunay na diwa ng wika? At gaano kalawak ang iyong kaalaman tungkol sa kasaysayan ng ating wikang pambansa? Mabuhay mga kabarkada! Ako si Aaron Diwanibasa, ang inyong BKD Grade 8 representative. At ako naman si Nelly Dagon, ang inyong BKD Grade 8 representative. Sama-sama tayong lakbay sa makulay na kasaysayan ng ating wika. Partner! Alam ba kung sino ang tinaguri ang ama ng wikang pambansa? Siyempre naman, walang iba kundi si Manuel L. Quezon. Di lang siya ama ng wika, kundi pangalawang pangulo din ng Republika ng Pilipinas. Tama ka riyan, partner. Siya rin ang nagtalaba ng wikang Tagalog ay magiging madaya ng wikang pambansa noong 31 ng Disyembre 1937. Partner, anong ginagawa mo? Sulat ako ng baybayin, sinaunang paraan at sulat ng mga Pilipino. Ha? Bye-bye? Yan ba ang naunang alfabeto natin? Oo, partner. Nakakaganda, di ba? Gusto ko yan. Pwede ba ako matuto? Oo, partner. Halika, tuluan kita. Partner, bakit ba ang dami nating ganap tuwing Agosto? May tula, may sayaw, may trivia, lahat tungkol sa wika. Ito nga, buwan ng wika. Panahon para ipagdiwang ang puso ng ating pagkakailanlan. Ang wika Pilipino at mga pagtubong wika. So parang virgin ang wika? Parang gano'n nga, partner. Harap malalim pa. Alam mo ba, wala yan bilang mundo ng wika noong 1923. Tapos, naging po ang buwan ng sinabi noong 1997. Salamat kay President Ramos. Ay, wait. Akala ko dati ko gawa lang ng matulog para magkakonte. Hindi yan gawa. Nagating tayo nito. 1935 pala, nasa Constitution na ang utos na bumuo ng wika pambansa. At noong 1937, sinini ang Tagalog bilang pagkuhan dahil sa lawak na gamit at yaman ng panitikan. Ang wika ay hindi para lamang sa nakaraan. Ito ay para sa kinabukasan. Sa bawat sandang Pilipino na ating ginagamit, binubuo natin ang isang bansang may dangal, diwa at pagkakaisa. Ang wika ay tulay na nagdurusong sa mga komunidad ng isang bansa. Sa pamamagitan nito, tayo nagkakaunawaan, nagkakaisa at nagkakaroon ng panibagong